Inakala nilang isang meteor shower lang ang nakikita nila sa kalangitan pero maya-maya'y umuulan na ng mga bato. Sangkatutak na batong pabulusok pababa at kung hindi sila matuling tumakbo para makahanap ng sisilungan, siguradong tatamaan sila't masasaktan. Yan ang mapait na sinapit ng mga residente ng Qingyang, isang lungsod sa lalawigan ng Gansu sa China noong taong 1490. Hindi nakasaad sa mga kasulatan kung gaano tumagal ang pangyayari. Pero nang matapos ang delubyo, sinasabing mahigit sa 10,000 ang nasawi. Ngayon, tinatawag itong Qingyang event na kinikilalang isa sa pinakamasahol na pagtama ng meteorites sa kasaysayan ng Earth. Ang itinuturong dahilan, isang meteor shower. Pero hindi naman talaga mapaminsala ang isang meteor shower? Hindi karaniwang may mga meteorites na bumabagsak sa lupa mula sa meteor shower. Kaya paanong iba ang nangyari sa Qingyang? Mahigit 10,000 nga ba ang nasawi? Gayong ayon sa mga records, hindi naman gaanong malalaki ang mga bato. O baka naman hindi talaga nangyari ang Qingyang event. Ilan lang yan sa mga katanungang pinagdedebatehan ng mga mananaliksik. At sa video na ito, susuriin at isa-isa nating sasagutin ang mga yan. At higit sa lahat, malalaman nyo ang tunay na pinanggagalingan ng meteor shower. Nakatala ang pangyayari sa mga sinaunang aklat ng kasaysayan ng China. Isa na dito ang Ming Shi, ang opisyal na aklat ng kasaysayan ng Ming Dynasty na naghahari sa China ng panahong iyon. Ganito ang mismong mababasa sa aklat ng Ming Shi na nakasulat sa wikang Chinese. Ang ibig sabihin nito ay nung Marso sa 3 taon ni Hongzhu, hindi mabilang ang umuulang batong bumagsak sa Qingyang. Magkakaiba ng laki. Ang pinakamalalaki ay parang itlog ng gansa at ang mas maliliit ay parang buto ng kalabasa. Si Hongzhu ay ang emperor ng Ming Dynasty mula 1487 hanggang 1505. Kaya ang sinasabing 3 taon ni Hongzhu sa aklat ng Ming Shi ay ang taong 1490. Yun namang buto ng kalabasa sa ibang translation ay prutas ng water chestnuts o dito sa Pilipinas ay tinatawag na apulid. Foxnuts naman ang kahulugan nito sa iba pang translation. Lubos na pinagkakatiwalaan ang aklat ng Ming Shi pagdating sa mga records ng kasaysayan. Pero ganito lang kaikli ang pagkakabanggit ng naturang pangyayari. Ni hindi nabanggit kung ilan ang mga napinsala. Isa itong dahilan kung bakit pinagdududahan ng ilang eksperto ang dami ng mga namatay na siyang nakatala naman sa ibang kasulatan. Idagdag pa dito na walang natagpo ang meteorites o anumang pisikal na ebidensya patungkol sa insidente. Pero sa aklat na tinawag na Wanli Yeho Bian na sinulat ng isang opisyal ng Ming Dynasty na nagngangalang Shen Defu, sinasabing inireport mismo ng mga opisyal ng Qingyang ang tungkol sa mga batong bumagsak na parang umuulan. Nakasaad doon na ang malalaking bato ay may bigat na mga 1.5 kilo at ang mas maliliit ay mga 1 kilo. Binanggit mismo dito na mahigit 10,000 tao ang namatay at ang lahat ng nakaligtas ay nagsipagtakas patungo sa ibang lugar. Tumutugma rin ang parehong pagkakalahad sa iba pang mga aklat gaya ng Ming Tongjian at Ershen Yelu. Ang isa pang aklat ang kompletong koleksyon ng mga records ng celestial phenomena sa ancient China ay naglalaman ng 10 kasulatan kung saan tinalakay ang Qingyang event. Naroon ang petsa kung kailan ito naganap na pumapatak sa 3 buwan sa Chinese calendar na nakabatay sa lunar cycle. Ang katumbas nito sa kalendaryo natin ay mula March 21 hanggang April 19, 1490. Sa ilang records ay tinukoy mismo na ang petsa ng kaganapan ay April 4, 1490. Ang ibig sabihin ng lahat ng records na ito, walang dudang nangyari talaga ang Qingyang event at nasagot na natin ang isa sa mabigat na katanungan natin kanina. Pero hindi pa rin malinaw kung meteor shower nga ba ang sanhi ng delubyo. Upang malutas natin ito, kailangang alamin muna natin ng husto paano nangyayari ang isang meteor shower. Kilala ang mga Chinese na magaling at metikuloso sa pagsusulat at pag-aalaga ng mga records ng kasaysayan. Alam nyo bang ang mga dynasties gaya ng Ming Dynasty ay may itinatalagang historical officials na ang tanging trabaho lang ay ang magsulat ng mga kaganapan at lahat ng impormasyong pwede nilang isulat. Ang mga sinaunang kasaysayan ay sa kawayan lang nakasulat, pero nang naimbento na ang papel na naging pangunahing material sa pagsusulat,
masinop na inilipat ng mga Chinese historians ang mga records upang maging aklat na koleksyon ng mga dating nakasulat sa kawayan. Kaya naman ang karamihan sa alam na natin ngayong mga importanteng pangyayari sa astronomiya ay unang naitala ng mga Chinese, gaya ng pinakaunang record ng solar eclipse noong 2137 BC, ang pinakaunang record ng pagkakita ng sunspots noong 364 BC, ang pinakaunang record ng isang supernova noong taong 185 AD, ang pinakaunang naitalang obserbasyon ng isang meteor shower ay nasa records din ng mga Chinese noong taong 687 AD. Kaya noong taong 1490, kung kailan naganap ang Qingyang event, pamilyar na ang mga Chinese sa meteor shower. Ano nga ba ang meteor shower? Sa simpleng definisyon, ang meteor shower ay kung maraming meteors ang makikita sa kalangitan na nanggagaling sa iisang tuldok o pook. Hindi ko natatalakayan ang tungkol sa meteor dahil natalakay ko na yan dito. Pero ang mas importante ay kung paano bang nagkakaroon ng meteor shower. Bakit lumilitaw ang ganoon karaming meteors? May kinalaman dito ang isang kilalang bagay sa kalawakan na nanggagaling pa sa kaduluduluhan ng ating solar system, mas malayo pa sa planetang Neptune, ang kometa. Ang mga kometa ay mga bagay sa kalawakang umiikot sa araw at binubuo ng yelo at alikabok. May mga daan-daang libong kometa ang matatagpuan sa Kuiper Belt, pero mas marami ang matatagpuan sa Oort cloud na tinatansyang nasa mga 1 trilyon. Ang Oort cloud ay mga 50 beses na mas malayo sa araw kaysa sa Kuiper Belt. Napakalayo man ang orbit ng mga kometang ito, minsan dahil sa epekto ng gravity sa pagitan ng kometa at ibang bagay sa space, naiiba ito ng landas at napapalapit sa Earth kaya namamataan natin sila. Halimbawa, ang Halley's Comet ay unang nanggaling sa Oort cloud habang umiikot ito sa araw. Nang napatalsik ito papasok sa solar system, ganito na ang orbit nito, napaka-elliptical at elongated. Aabutin ng 76 years bago makompleto ng Halley's Comet ang pag-ikot nito sa araw, kaya ganoon din katagal bago uli natin ito makita dito sa Earth. Sa tuwing lalapit ito sa araw, tinutunaw ng labis na init ng araw ang yelo sa kometa at nagiging gas. Kakawala ang gas na ito sa space at isasama nito ang mga alikabok at maliliit na bato na nasa kometa. Matutulak naman ng solar wind at pressure mula sa sinag ng araw ang gas at maliliit na bato palayo sa araw. Ito ang lumilikha ng buntot ng kometa. Pero yung medyo mas malalaking bato, mga singlaki ng butil ng buhangin o mas malalaki pa na tinatawag ring meteoroids ay hindi agad natutulak kaya't naiiwan ito at nananatili sa orbit ng kometa o yung dinaraanan ng kometa ng matagal na panahon, libo-libo hanggang milyon-milyong taon. Nakakabuo ang mga nasabing meteoroids ng napakahabang bakas na tinatawag na meteoroid stream at dito na nangyayari ang magic ng meteor shower. Hindi ba't ang Earth ay umiikot sa araw at ang bawat ikot nito ay katumbas ng 1 taon? Sa pag-ikot nito ay nadadaanan nito ang ilang meteoroid streams na likha ng iba't ibang kometa. Sa tuwing magkukrus ang landas ng Earth at ng meteoroid stream, hulaan nyo kung ano ang mangyayari. Ang mga meteoroids na nasa isang bahagi ng napakahabang meteoroid stream kung saan tumawid ang Earth ay mabilis na papasok sa atmosphere ng Earth. Dahil sa sobrang bilis, ang salpukan ng mga meteoroids at ng mga gas na nasa atmosphere ang magiging sanhi ng sobrang init na tutunaw at susunog sa meteoroid. Ito ang lilikha ng mga guhit ng liwanag na nakikita natin bilang meteor. Tinatawag rin natin itong mga bulalakaw o falling star. At dahil maraming meteoroids na nasa stream na likha ng isang kometa ang bumangga sa Earth sa pag-cruise ng landas nito, marami ring guhit ng liwanag o meteors ang makikita natin sa kalangitan. Ito na ang tinatawag na meteor shower. Dahil nga umiikot ang Earth sa araw, ang mga meteor showers ay umuulit sa parehong petsa kada taon tuwing dumadaan ito sa parehong meteoroid stream. Yung halimbawa natin kanina, ang Halley's Comet ay nakalikha ng
napakahabang meteoroid stream at dahil napaka-elongated ng orbit nito, 2 beses itong nadadaanan ng Earth sa loob ng isang taon sa magkabilang bahagi ng stream. Ibig sabihin, 2 meteor showers dulot ng Halley's Comet ang mapapanood natin sa magkahiwalay na petsa. Ang Eta Aquariid meteor shower ay nagaganap mula April 19 hanggang May 28 taon-taon na ang pinakamatindi ay sa madaling araw ng May 4, 5 at 6 kung kailan hanggang 60 meteors ang makikita kada oras. At ang Orionid meteor shower naman ay nagaganap tuwing September 26 hanggang November 22 kada taon na ang pinakamatindi ay sa madaling araw ng October 20 at 21 kung kailan mga 20 meteors ang makikita kada oras. Ang mga meteor showers kung titignan natin sa kalangitan mula dito sa Earth ay tila nanggagaling sa iisang tuldok pero sa space pantay-pantay o parallel silang bumabangga sa Earth. Yung tuldok na tila pinanggagalingan nila ay tinatawag na radiant. Upang matukoy ang iba't ibang meteor showers, ipinangalan ang mga ito sa konstelasyon kung saan tila naroon ang radiant. Kumbaga, mas madali kasing matukoy ang lokasyon sa kalangitan ng mga konstelasyon. Ang Eta Aquariid meteor shower ay ipinangalan sa konstelasyon ng Aquarius at ang radiant ay mas malapit sa bituing Eta Aquarii na bahagi ng nasabing konstelasyon. Ang Orionid meteor shower naman ay ipinangalan sa konstelasyon ng Orion. Ngayong alam na natin ang punot dulo ng meteor shower, balikan natin ang tanong, meteor shower nga ba ang sanhi ng pag-ulan ng mga batong ikinamatay ng mahigit 10,000 katao sa Xinjiang, China? Mayroong naitala ang mga Chinese, Japanese at Korean astronomers na pagkakita sa isang kometa noong 1490 na ngayoy pinangalanang C1490Y1. Nang sinubukang buuin ng mga makabagong astronomers ang posibleng orbit o landas ng C1490Y1, nakita nilang ang meteoroid stream na maaaring nilikha nito ay pwedeng mag-cruise ng landas sa Earth. May mga pag-aaral na ang C1490Y1 ay posibleng nabiyak at ang asteroid 2003 EH1 ay isang pirasong galing dito. Sa ngayon, ang 2003 EH1 ang itinuturong sanhi ng quadrantid meteor shower. Ang ibig sabihin nito, posibleng nabiyak ang C1490Y1 at lumikha ng makapal, siksik at mahabang meteoroid stream na punong-puno ng debris. Kung nangyari ito bago ang Xinjiang event at dumaan ang Earth sa meteoroid stream na ito, ang resulta ay ang napakatinding meteor shower sa Xinjiang. O baka hindi lang meteor shower, kundi meteor storm ang kanilang nasaksihan. Sa puntong ito, parang nasolve na natin ang issue. Pero ang problema, wala ni isang meteorite ang natagpuan sa lugar. Walang pisikal na ebidensya kung anong klaseng bato ang bumagsak. Ibig sabihin lang, sa siyentipikong perspektibo, hindi maaaring makumpirma ang sanhi ng katastropiya sa Xinjiang. Pero sa dami ng dokumentasyon, maaaring sapat nang sabihing isa ngang phenomenon o pambihirang pangyayari sa kalawakan ang naganap. Mayroong mga nagmumungkahing baka hindi meteor shower ang naganap kundi hailstorm at yung mga bumagsak ay hailstones o mga tipak ng yelo kung kaya't wala itong naiwang pisikal na ebidensya. Syempre, dahil natunaw lang ito. Kung titignan natin sa panahon ngayon, parang may punto nga ang mungkahing ito dahil sa mismong probinsya ng Gansu sa China, ganito ang mga hailstones na bumabagsak. Yung maliliit ay parang singliit ng apulid at yung malalaki ay singlaki ng itlog ng gansa. O hindi ba? Parang kaparehong kapareho sa pagkakalarawan ng mga umuulang bato sa aklat ng Mingshu. Pero ang mga Chinese noong 1490 ay alam naman kung ano ang pagkakaiba ng meteorites at hailstones. Isa pa, malinaw sa mga records, partikular sa aklat ng Mingshu, na ang Xinjiang event ay nasa ilalim ng paksa ng meteorite kasama ng ibang mga pangyayaring tungkol rin sa mga meteorites.
Isa na lang ang kailangan nating klaruhin. Mahigit 10,000 nga ba ang nasawi sa insidente? Ang simpleng sagot, oo, dahil malinaw na iyan ang sinasabi ng mga historical records na nabanggit ko kanina. Pero may ibang paliwanag ang ilang eksperto sa Chinese history. Ang Chinese character na 1 na ang ibig sabihin ay 10,000 ay pwede ring magpakahulugang malaking numero o napakalaking bilang. Kaya't sinasabi nilang talagang marami ang nasawi pero posibleng hindi talaga eksakto ang bilang. Posibleng hindi talaga ito kasing dami o mas marami pa sa 10,000. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan at yung maiikli at hindi kumpletong detalyeng nakatala sa mga aklat ng kasaysayan na lang ang natitirang alaala at patunay sa katastrofiyang naranasan ng Shenyang. Hindi man natin matukoy ang eksaktong nangyari, ang mahalaga mula noon hanggang ngayon, marami na tayong natutunan pagdating sa astronomiya. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Philip Ronquillo, and Black Whites sa inyong pagsuporta sa pamamagitan ng Super Thanks. At sa lahat ng nanood at nakarating hanggang sa bahaging ito ng video, maraming salamat. Kung okay lang, baka pwedeng pakiclick na rin ng thumbs up dahil malaking tulong ito sa ating channel. Siya nga pala, baka hindi mo pa ito napanood. Sinisigurado kong marami ka ring matututunan dito.